How sweet the sound that saved a wretch like me. And I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. This was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. And how precious did that grace appear the hour I first believed. And I believe, and I believe, oh. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've known less days to sing God's praise than when we first begun. And we've known less days to sing God's praise than when we first begun. Magandang araw. Ngayong umagang ito, pag-uusapan natin ang kahulugan ng bagong simula sa mata ng Diyos. Sa Isaiah 43, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na Siya ang gumagawa ng bagong bagay. Siya ang nagbibigay ng pag-asa at pagbabago. Sa ating panahon ngayon, marami tayong kinakaharap na pagsubok mula sa personal na buhay hanggang sa estado ng ating bayan. Kabilang dito ang ating paghahanap ng katarungan at tamang liderato. Bilang mga mamamayan, tungkulin natin tiyakin na ang ating bansa ay sumusunod sa tamang landas, isang landas ng hustisya, pananagutan at bagong simula. Ang ating teksto po ngayong umaga ay matatagpuan sa aklat ng Isaiah, Kabanata 43, talata 16 hanggang 21. Ito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang gumawa ng daan sa dagat, ng landas sa gitna ng malalaking tubig. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, ni isipin man ang mga lumipas. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon ito'y lalabas, hindi ba ninyo ito malalaman?
Ako'y gagawa ng daan sa ilang at mga ilog sa disyerto. Ang Diyos ay gumagawa ng daan. Sabi ng Panginoon, siya ang gumagawa ng daan sa dagat. Isang patunay na kahit sa pinakamalalaking hadlang, may paraan siya upang tayo ay makalaya at magtagumpay. Sa ating bansa, isa sa pinakamalaking hadlang sa katarungan ay ang kawalan ng pananagutan. Sa ilalim ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, libo-libong buhay ang nawala. Ngunit marami pa rin ang natatakot humingi ng hustisya. Sa kabila nito, may pag-asa. Ang ICC ay isang instrumento upang ipakita na walang makakatakas sa pananagutan. Kalimutan ang lumipas, tanggapin ang panibagong simula. Sinasabi sa atin ng Diyos, huwag niyong alalahanin ang mga dating bagay. Ito ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa nakaraan, kundi ang pagpili ng mas mabuting direksyon. Sa darating na eleksyon, mayroon tayong pagkakataong pumili ng mga lider na tunay na magpapahalaga sa buhay, katarungan at karapatang pantao. Huwag natin hayaang ulitin ang mga maling pagpili ng nakaraan. Piliin natin ang tama at totoo. Daan sa ilang, ilog sa disyerto. Ang Diyos ay gumagawa ng imposible. Siya ay nagbibigay ng tubig sa disyerto, nagbibigay ng daan sa walang patutunguhan. Naniniwala ka bang kayang baguhin ng Diyos ang ating bayan? Naniniwala ka bang kayang baguhin ng Diyos ang iyong buhay? Kung nais nating makita ang isang panibagong buhay, isang panibagong Pilipinas, dapat tayong maging instrumento ng pagbabago sa ating panalangin, paninindigan at pagboto ng may konsensya. Ating hamon po ngayong umagang ito, ipaglaban ng katarungan. Huwag matakot manindigan para sa tama at totoo. Huwag magbulag-bulagan. Hindi lahat na nagsasabing para sa bayan ay tunay na naglilingkod. Maging mapanuri sa mga lider na pinipili natin. Huwag tayong bumoto ng team kasamaan o team kadiliman. Piliin natin ang bagong simula. Sa Mayo, bumoto ng may pananagutan at huwag hayaang magpatuloy ang kultura ng takot at kawalan ng hustisya. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng bagong simula. Ipakita mo sa amin ang tamang daan para sa aming buhay. Bigyan mo kami ng tapang upang ipaglaban ang katarungan at ng karunungan upang pumili ng mga lider na tunay na makapag-aangat ng buhay ng bawat isa. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.